Sa unang pagkakataon matapos ilitaw ang environmentalist na si Eco Dangla, mula sa umanong pagdukot sa kanila noong Marso sa Pangasinan, inilahad niya ang kanyang naging karanasan. Panoorin ang special episode ng Rights Watch. Isang buwan matapos ilitaw ang environmentalist na sina Eco Dangla at Jack Chong mula sa pagkakadukot noong March 24 sa Pangasinan, idinitalya ni Dangla sa isang press conference ang naranasan nilang torture at interogasyon. Sa ilang araw na nasa kamay kami ng mga nag-abduct sa amin, nakapiring kami na kahit pagpunta sa CR, ganyan, no, hindi tinatanggal yung piring namin. Ayun, yung sinabi sa amin na hawak namin yung buhay niyo, wala kayong magagawa. Nandun na yung na iba't ibang forma ng pananahon. Sa likod daw ng pagdukot ay ang tangkang patahimikin sila sa pagbatikos sa mga mapanirang proyekto sa Pangasinan, tulad ng black sand mining, nuclear at coal-fired power plants. Dahil sa pressure ng publiko at paghahanap ng human rights groups, pinakawalan sila Dangla at Chong ng mga dumukot sa kanila matapos ang 3 araw. Ayon kay Dangla, nakikita nila ang pattern ng panggigipit sa environmental activist. Paraan daw ito para takutin ang mga tumututol sa mga proyektong posibleng makapinsala sa kalikasan. Yung mga frontline defenders naman natin, no, mga residente diyan, mga katutubo doon sa mga kabundukan, kagubatan, mga mangingisda, mga magsasaka, no, doon sa ating mga lupain. Sila yung nakikita ng estado na nakakasagabal para doon sa kanyang mga development aggression. Ayan, no, yung ginagawa ay yung iba't ibang forma ng pananakot, abduction, no? Yung isang trend ngayon ay yung abduction, no? Napakagrabe ng ng forma ng human rights violation, yung abduction at saka enforced disappearance na kumbaga kahit doon sa pamilya, no, isang kumbaga walang closure, no. Ang nakakalungkot ayon kay Dangla, tila ang puwersa ng pamahalaan ang nangunguna para patahimikin ang mga kritiko at environmentalist, maituloy lang ang mga proyekto. Pero dahil kabuhayan at tirahan ng komunidad ang nakataya, patuloy daw ang pagtutol ng mga apektadong komunidad sa kabila ng panggigipit sa kanila. Halimbawa, kung residente ka doon, sisirain yung pinagkukunang kabuhayan mo, masisira yung tahanan mo, no? Yung paninirahan mo. So walang choice yung mga tao kundi ilaban. Bago sina Dangla at Chong, naging biktima rin ng pagdukot ang anti-reclamation activist na sina Junila Castro at Jed Tamano noong September 2023 sa Bataan. Aabot na raw sa 23 ang environmental defenders na pinatay sa ilalim ng Marcos Jr. administration ayon sa grupong Kalikasan. Kung talagang totoo siya doon sa kanyang panawagan na tugunan yung climate change, ay dapat maging consistent, no, yung mga patakaran, no, mula doon sa pag-iingat o pag-preserve ng ating mga likas na yaman, no, pagkalinga doon sa mga mamamayan, pagrespeto doon sa karapatan ng mamamayan.